Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ito na nga mga kaibigan, no? So, inasam-asam to ng maraming Pilipino, ng mga kababayan natin at talaga namang binabantayan ng maraming Pilipino. No, yung iba ay sobrang nagmamadali, no? Dahil hindi alam yung dapat na mangyari. Pero ang lahat ng bagay ay mayroong proseso, pero eto na nga, no? Nag-umpisa na pong nagtrabaho at talaga namang isinumiti na nitong si Senator Rodante Marcoleta yung kanyang pangako. Isang pangako na talaga namang sa tingin ko ay malaking tulong sa sambayan ng Pilipino. Okay, ano po ito? Ito po yung paano ba mapapababa ang halaga ng kuryente. Ayan. So, dahil hindi pa po ito batas, sabi nga po ng kanyang kausap, kung ano man daw ang sinasabi at talaga namang ipinag-uutos ng batas, ay ito raw yung susundin. Okay? So, ang sagot po ni Senator Rodante Marcoleta, naiintindihan niya na marami pang prosesong pagdadaanan upang maging ganap na batas itong bill na ito o saligang batas na ito. Pero kung kinakailangan at kung kaya namang ipatupad na bago pa maaprubahan at maging ganap na batas, eh bakit hindi? Kagaya na nga lamang po ng AIX, MAIP, AKAP, TUPAD, at iba pang mga uri ng ayuda na talaga namang mabilisang naipatupad at naponduhan pa nga, 'di ba, nitong nakaraang eleksyon. So, ang naisip po ni Senator Rodante Marcoleta, instead of AIX, MAIP, AKAP, TUPAD, at iba pang uri ng ayuda, ang pondo na ginamit sa mga ito ay maaaring ilagay sa kuryente para masubsidize. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan po yung korupsyon at walang korupsyon. Bakit? Dahil direct to the people, direct to the consumers, yung magiging epekto nito. So, ibig sabihin, kapag natanggap natin yung bill, nandyan na, bawas na yung ating bill. It's because of the subsidy from the government. Okay, di ba? Ang pinupunto rito ni Senator Rodante Marcoleta, yung AIX nga, yung AKAP nga, yung TUPAD, yung MAIP, napondohan sa maliit na panahon, no, noong eleksyon lamang. Wala po itong batas na magiging basihan. Wala rin po itong implementing rules and procedures kung paano ito ipatutupad. Pero bakit nangyari? Bakit napondohan? So, eto, pakinggan natin. At kayo na po ang bahalang humusga. Pero sa akin, guys, no, suportahan natin ito. Ikalat natin itong video na ito. Itong sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Nang sa gayon, ay mabilis pong maaprubahan at maging ganap na batas. Maaari, no? Malay natin, pirmahan kaagad ito ng Pangulo kapag natapos na sa Senado, o, di ba? Di meron na tayong malaking kumbaga tulong na mapakikinabangan. So yun lamang po ngayong gabi na ito mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa aking channel at kung gusto mong nauuna ka sa balita, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi na rin ang video na ito. Good morning. Ang bill ko kasi, Mr. Secretary, Madam Chair, inisip ko na lahat ng mga kababayan natin, pamilya, gumagamit na hindi sobra sa 230 kilowatt hours. Let us assume that per kilowatt hour ay 15 pesos. Yung 230 kilowatts, Mr. Secretary, times 15, that's only 3,450 pesos. Pag minultiply mo yun sa 5.5 million families, that will only be between 17.5 to 18 billion. Kaya tama-tama yung AX mo eh. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin practical ito eh. Diretso sa tao, walang makukurap along the way. Kasi ipakikita lang ng household eh.
o 250 ng kilowatt hours ang consumption ko, 200 or pababa, lahat sila mako-cover eh. Ibig sabihin, ang subsidy diretsong pupunta sa pamilya. Covered na covered mo ngayon, walang politikong makakapagpasikat ngayon. Akala mo galing sa bulsa niya yung AX eh. Lalo na yung AKAP. Nangyari ito nung eleksyon eh. Eh ako naman, wala naman akong AKAP noon dahil tinanggal lahat sa akin sapagkat kinalaban ko silang lahat. Wala rin akong AX. Ang mga kalaban ko, napakaraming AX. Ang dami. Hindi natin mapolitika, Mr. Secretary. Maski dito lamang, ang AX kasi wala namang enabling law eh. It's just an internal guideline vis-a-vis the mandate issued by, yung tupad wala rin, sa DOLE. MAIP wala rin enabling law. AX ganun din yun. So siguro internally magagawa natin to. Diretso, what do you think? It's a very practical measure na madi-deliver natin at palagay ko zero corruption ito. Madam Chair, if it passes, kami ho, whatever the policymakers, lawmakers come up with, we will implement it the way the law will be stated, Madam Chair. Hindi kasi bill pa lang eh. Oh. Kaya sabi ko, bago pa, kasi medyo matagal to, alam mo naman kung paano, gaano katagal ko para magawa yung batas. Siguro internally, magawa natin, considering yung tupad, AX, and even the MAIP and AKAP, talagang wala namang enabling law, pero nagawa natin. On the practical side, ang sinasabi ko, kasi 17 point something billion ka rin, ito nakukwenta ko, diretso sa tao, ang measurement is only 230 kilowatt hours sa 15 pesos per kilowatt hour, very easily. It's between 18 to 19 billion lang. Madali. Kung wala ka naman, kung hindi naman ko kontra ang secretary, para sa atin, pwede nating pag-usapan kaagad until it becomes a law. Kasi sa ngayon, Mr. Secretary, kung mapapansin mo, yung 100% na lifeline rate, yun lamang nakaka-consume ng 20 kilowatts per month. Parang nagsindi ng ilaw yung isang pamilya, isang araw lang. Yun lang ang 20 kilowatts eh. Pero dito sa bill ko nga, 230 kilowatts. Pero mako-cover mo the entire spectrum nung sinasabi mong 17.4 million poor Filipinos or about 3.5 million families. It's a very practical measure for you to consider. Madam Chair, anything that will help the poor, the marginalized, and the vulnerable will gladly support. We'll send someone to collaborate with the office of Senator Marcoleta to see where we can fine-tune all these details. Maraming salamat, Madam Chair. The CA is starting, tatakbo lamang ako doon. Pero babalik ako for the other questions that I will raise. Salamat, Mr. Secretary. Madam Chair, salamat po. Thank you.